Sa Pilipinas kasi, ang daming contributing factor kung bakit mahirap umunlad. Gawin mo yung traditional way, mag-aaral ka, pagka-graduate mo, magtatrabaho ka. Kaso, ang mahirap, pag naghanap ka ng employment, unang-una hahanapin sa'yo, experience. Ika-graduate mo pa nga lang, which is, hindi natin masisi yung system kasi marami talaga ang unemployed and marami talagang employee. Siyempre, basic supply and demand. Pag marami yung employees, mababa yung salary. And siyempre, pag alam nila na yung mga employees maraming nag-a-apply na may experience, bakit ka nga naman as a company, di ba? If you are a company, why would you hire someone na walang experience? Di ba? So, palaging mataas ang qualification kasi whether you like it or not, the system doesn't work that favors you as you are an employee. It will always favor the company na nagha-hire. Siyempre, if you are the company, magha-hire ka ba ng walang experience over someone na may experience like 1 to 2 years experience? Siyempre, unahin niya yung may experience. Diba? And then, sa other aspects naman, sa business, for example, isa kang small-time business, gusto mong magtayo ng naiisip mong negosyo. Okay, maganda yung sistema mo, maganda yung ideas mo. Okay, establish mo yung negosyo. And then after mo ma-establish, kumikita ka na. Siyempre, namuhunan ka eh. Alam mo ang problema, yung iba, pag nakita ka kumikita ka ng maganda, gagayahin ka na. Ang problema niyan, paano kung ang market mo is somewhere around your area na nagpo-provide ka ng service or product and then ginaya ka ng kapitbahay mo, for example. Eh di siyempre, yung customers nyo divided na into 2. Eh pabuti kung isa lang yung gagaya. Eh kung 3, kung 4, so paano ka pakikita? Siguro nasambot mo lang yung puhunan mo. And what's gonna happen there is, yung mga gumaya, mas mahihirapan silang makita yung income na nakita nila sa'yo nung nag-start ka pa lang. Bakit? Kasi yung market nila is divided na, hindi kagaya nung nakaisip ka na everyone or every customer is yours. Diba? Although hindi natin sila masisisi kasi they are thriving. Gusto nilang mag-successful at magtagumpay sa buhay. But ang sad reality is kapag hindi sila umabot dun sa conclusion na if they will do the same business around the area, is they will just going to divide the customers and divide the profit as well, mas tatagal yung return on their investment. Na worst comes to worst, baka hindi pa nila magawa yung ROI, yung return on investment, na baka pare-parehas kayo malugi. Yun yung isa sa masakit. Tapos ito naman, may mga negosyo ka naman, for example, o nga hindi ka ginaya. Kaso yung weather sa Pilipinas being a tropical country, palaging may bagyo, eh paano kung ang naisip mo palang business is farming, for example, na nagtatanim ka ng something and ipinopromote and ibinebenta mo, sinusupply mo sa mga restaurants, for example, di ba? Eh kaso may